Base sa lumabas na pahayag, tila may napupusuan na po ang Ginebra na bagong import. Sino kaya yan? Tingnan po natin. Pero alam nyo ba na si Justin Brownlee, posible raw pong makapaglaro ngayon sa PBA kahit nasuspindi na po siya? Tutukan po natin yan kasi magandang balita po yan. Si Coach Jojo Lastimosa, malaki pa rin po ang problema ang kinakaharap dito sa TNT. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa pagbubukas ng 48th season ng PBA, malaki ang problema ang kinakaharap ng TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa. Bakit nga ba hindi pa sila sumasabak sa bakbakan? Meron na kagad silang problema ang kinakaharap. Tignan po natin ang sinabi ni Richard D. sa kanyang report sa The Manila Times. Ang Tropang Giga ay walang big men na sina Poy Eram at Justin Chua na parehong nagpapagaling mula sa magkahiwalay na operasyon sa tuhod. Habang ang sharpshooter na si Roger Pugoy ay wala rin sa loob ng 6 na buwan habang nagpapagaling mula sa myocarditis. Malaki po ang problema talaga kasi wala po yung dalawang big men and of course si RR Pugoy ng TNT. Nasasandalan po sana ng grupo ni Coach Jolas. Okay, sabihin na po natin na naandyan na si RHJ. Pero syempre, hindi naman kayang buhatin mag-isa ni RHJ ang koponan, di ba? Hindi naman natin sinasabing hindi kayang tumulong ng mga natitira sa TNT. Pero alam nyo, iba talaga yung feeling na buo po yung grupo. Yung tipong walang iniisip na kakulangan, di ba? Pero kahit kulang, alam po natin na pinaghahandaan po yan ni Coach Jojo Lastimosa. Kaya magandang abangan po natin yan pagpasok po nila sa court dito sa 48th season ng PBA. Sa kasamaang palad, hindi lang po sina RR Pugoy, Poy Eram at Justin Chua ang posibleng wala dito sa kupunan. Hanggang ngayon po, wala pa rin si Mikey Williams. Ano ang masasabi dito ni Coach Jojo Lastimosa? Ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. sa The Manila Times. Lalaro kami kasama ang mga player na present or kung sino lang yung available. Well, ganun talaga yung mangyayari doon. Kung sino lang ang present sa kupunan, yun lang po talaga magagamit at wala po siyang choice kung hindi lumaban sa bawat kupunan na makakaharap po nila dito sa pagpasok ng 48th season ng PBA. Actually, sa pagkawala po ng ilang key players ni Coach Jojo, pinakamatindi po or pinakamahirap ang sitwasyon ni Mikey Williams kasi wala naman po siyang injury. Hindi po siya na-involved sa injury, di ba? Kumpara dito kay Eram, Chua at Pugoy. Big deal po yun, sabi nga po nila, kasi alam naman natin ang kayang ibigay sana ni Mikey in case na naandito po siya sa kupunan. Kaya lang, nasa bakasyon pa rin po siya at hindi po nagbibigay magkabilang kampo kung kailan po talaga haharap, kung kailan po talaga uuwi etong si Mikey Williams para po sa TNT. Kung matindi ang problema ni Coach Jola sa TNT, tila kalmado naman si Coach Timko ng Barangay Ginebra. Bakit kaya? Tignan po natin. May import na ba sila para sa pagdedepensa ng kanilang titulo ngayong 48th season ng PBA? Ito po ang sinabi ni Dadin Quinito Henson sa Power and Play ni Sir Noli Iyala na nakareport po yan sa One Sports. May balita ako na ang Barangay Ginebra ay may napupusuan na or may nakita na posibleng pansamantalang import. Pero hiniling nila na hindi muna isisiwalat ang pangalan sa puntong ito. So yun siguro dahilan kaya medyo kalmadong kupunan ng Ginebra kahit nakabitin pa rin ang magiging kampanya po ni Justin Brownlee ngayong season. Bunga na nakitang substance sa kanyang ihi matapos po tayong manalo ng gold dito sa Asian Games kalaban ng Jordan. Pero syempre, wala pa rin kasiguruhan yan hanggat hindi sila ang naglalabas ng balita tungkol sa magiging import ng kupunan bago man yan or si Justin Brownlee pa rin in case na magandang resulta ng hatol dito kay Justin. Malaking kawalan po actually si Justin sakaling hindi po siya payagan na maglaro sa PBA bunga ng pagiging positibo sa cannabis. Total, inilabas na rin lang ni Dadin Quinito ang balita, may maidadagdag pa ba siya tungkol dito? Pwede ba siyang magbigay ng kahit konting pagkakakilanlan ng sinasabi niyang import? Ito po ang sinabi niya sa Power and Play pa rin ni Sir Noli Iyala na nakareport sa One Sports. Yung apelyido, ang first initial ay pareho din ang kay Brownlee. Number 2, naglaro na yan sa PBA. Sa tingin ko, yan na yung pinakamarami kong maisisiwalat sa ngayon. May idea na ba kayo kung sino yan? Kasi kung ako po yung tatanungin, wala pa rin po eh. Ang hirap manghula, di ba? Anyway, magandang malaman po na kahit papano, nakahanda po sila sakaling hindi talaga nila makuha si Justin ngayong conference po na to. At para dun sa kanilang bagong import, sakaling totoo po yan, tsak tayo na maganda rin na naging performance niya dati. Kasi pinabalik po nila dito sa PBA at sa Ginebra pa, di ba? So tingnan na lang natin yan sa mga susunod na araw kung ibubulgar po nila yan, kung sino ba talaga yan. Kung nagbigay si Dadin ng konting pasabog tungkol sa bagong import, nagbigay po siyang muli ng pasabog tungkol sa posibleng paglalaro ni Justin Brownlee sa PBA kahit nasuspindi na po siya. Ano nga ba ang kanyang pahayag tungkol dyan? Tignan po natin ang sinabi ni Dadin sa report ni Martin Del Bolima ng One Sports.
Sa ilang mga kaso, ang FIBA sa pagbibigay ng suspension, tinitignan nila ang point ng pagkuha ng sample ng ihi bilang point din kung saan matutukoy nila ang bilang ng mga araw para sa pagsususpinde. Actually, para sa akin, medyo malabo pa sinasabi ni Dadin Quinito Henson tungkol sa posibilidad na makapaglaro si Justin kahit nasuspindi siya. Bunga po ng pagiging positibo sa cannabis na ayon po sa karamihan, nakuha niya po sa mga resetang gamot ng kanyang doktor dito sa US kung saan legal po na ginagamit ang cannabis. Siguro mas maganda laliman pa natin ang pagsoko sa mga pasabog na ito ni Dadin para mas malaman po natin yung kanyang sinasabi tungkol dito kay Justin Brownlee. Eto po yan. So Dadin, paano nga ba mangyayari na makakapaglaro si Justin sa PBA ngayong season? Paano ang calculation ng suspension? Ito po ang sinabi niya sa report pa rin ni Martin Dale Bolima ng One Sports. Umaasa ako kung hindi man kumpiyansa na kung ang ruling ay isang buwang suspension, kung babalik ka sa October 7, matatapos ang suspension ng November 7. Yun na siguro pinakamaaasahan natin na number 1, maaaring ito ay isang buwang pagsususpinde or suspension at number 2, yung reckoning period ay maaaring nasa point ng pagkuha ng sample ng ihi. So guys, gawin nating simple yung mga sinabi ni Dadin Quinito Henson para mas maintindihan po natin. Base po sa kanya, kung 1 month na suspension lang po yan at magsisimula ang suspension sa petsang October 7, matatapos ang suspension ng November 7. Ibig sabihin, tapos na nga ang suspension sa November 7, makakalaro na po si Justin kasi tapos na nga po yan. Yun ang kalkulasyon na ginawa ni Dadin na ibinase niya sa ilang kaso na inaksyonan ng FIBA or binigyang pansin ng FIBA. Sana nga ganun na lang para everybody happy at ma-remind lang natin na ang lahat po ng sinabi ni Dadin ay mula pa lang po yan sa kanyang pag-analisa. Hindi pa po yan ang hatol. Wala pa po actually hatol na inilalabas. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.